The 69th session of the Senate, in the first regular session of the 20th Congress, is hereby called to order. At magandang gabi Pilipinas. Nakakalungkot po ang nakita natin sa Senado kasi ang ating mga mambabatas hindi alam ang batas. Ginagamit nilang basihan yung Avellino versus Cuenca bilang legal basis dun sa ginawa nilang coup today, no? Pero alam nyo, ibang nangyari dun sa Avellino versus Cuenca. The events that happened today, the change of leadership was legit, was legal, because it was based on Supreme Court decision. The Avellino versus Cuenco case way back in 1949, February 18, 1949. And there was also a precedent in 2017 when Senator Franklin Lawn was Senate President. There was a forum, 12 of them, because out of the 24, 3 were in prison. Sa kulungan po yung tatlong senador. 5 po ang nakabakasyon, kaya 12 po ang nagkaroon po sila ng forum. So we have a precedent. The reason why we have to do this is already a violation of the Constitution. 3 straight days po. They blatantly disregard the rule of law, the Constitution. So we have to act. Gaya ng sinabi ko po, wala namang bisa yung kanilang pagpupulong ngayon dahil wala silang quorum. Alam niyo po, ang Senado ay yan ay isang collegial body. Hindi yan po pwede magdesisyon hanggang merong quorum. At ang quorum po is 12 plus 1, 13. Mali po yung sinasabi nila na 22 lang dahil yung isa nakakulong, yung isa nagtatago, no? Dahil yung ginagamit nga nilang authority, yung Avellino versus Cuenca, hindi po ganyan ang facts. Ang facts po doon, may quorum, nag-walk out, dahil merong ang quorum sa simula, may quorum pa rin na magpapatuloy, no? Hindi po ganyan ang nangyari ngayon dahil simula sila, wala silang quorum, so kahit anong gawin nila, hindi sila po pwede magkaroon ng quorum. Nakakalungkot lang kasi 12 mga mambabatas yan, elected on a national basis, hindi nila naiintindihan ng batas. Batas ang pinag-uusapan, wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. You're a lawmaker, you cannot be a lawbreaker, and you cannot bend the law. Di mo pwedeng baluktutin ang batas na ginawa mo. Ang batas sinusunod, pinatutupad. The law applies to all or none at all. Simula sila, meron silang quorum. At matapos mag-walk out, siyempre, ang prinsipyo na sinabi sa Avellino versus Cuenco ay kapag merong quorum sa simula, miski sila yung mag-walk out, magkakaroon pa rin ng quorum, no? Hindi po ganyan ang nangyari ngayon. Ang quorum po ay base pa rin sa 24 mga senador, dahil 24 naman po talaga meron tayong mga senador, no? Kaya nagtatago, kaya nakakulong, ang numero po ng Senado ay 24 at ang lengguwahe ng saligang batas, ang quorum ay mayorya ng lahat ng mga senador. At yan po ay simple mathematics. 12 plus 1 equals 13. So yung pagpupulong po nangyari ngayon, na 12 lang ang merong mga senador, wala po yung legal na epekto. Nananatiling Senate President si Alan Peter Cayetano at nananatiling chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee si Pia Cayetano. At siyempre po, dahil hindi naman napalitan ang subcommittee chairman ng flood control scam, tuloy-tuloy po dapat ang hearing bukas ng subcommittee on flood control na pinamumunuan ni Senator Marcoleta. So, Attorney, kung questionin ng kampo ni Senate President Alan Cayetano ang legality ng sesyon, maaapektuhan po ba ang pagiging chair ni Senator Erwin Tulfo bilang ipinalit nila ngayon as BRC chair at mga hearing na kanyang ipapatawag? This is invalid already. This is already a press conference, right? I'm telling you, I'm the new Blue Ribbon Committee chair because there's a new Senate majority. Yung sinasabi po nila sila Senator Marcoleta, hindi na po sila majority, nasa minority. They only have 10
Nakakalungkot nga po, no? Dahil obviously ang kanilang intention ay wag matuloy yung subcommittee hearing ng flood control scam bukas, no? At lahat ay ginagawa nila para nga maisarado ang Senado at pagkatapos nga nilang di umano maghalal ng mga bagong opisyalis ng Senado, nagdeklara sila ng recess, no? Sine die, na sila ay babalik na lang sa session ng pagkatapos ng SONA, no? Alam nyo, pati yung declaration sine die, hindi po yan sinang-ayunan ng mababang kapulungan, no? So hindi po yan magkakaroon ng kahit anong epekto, no? Kinakailangan po kung sila ay magre-recess sine die, yan ay sang-ayon sa legislative calendar na pinagsunduan na ng mababang kapulungan at ng Senado, o di naman kaya kung mapapaaga gaya ng gusto nilang mangyari ngayon, ay dapat sinang-ayunan ng mababang kapulungan na wala naman pong ganyang pagsang-ayon. Ibig sabihin, walang bagong majority block. Wala po. Sila po ngayon ang dapat pumunta sa hukuman para magsabi na sila ang bagong majority block dahil ang hinalal po ng 13 Senate President ay walang iba kundi si Senate President Alan Peter Cayetano. At sila naman, hindi nila dinidispute yan dahil alam nila na 13 ang boto para magkaroon ng Senate President, no? So, dahil kinikilala pa rin nila ang Senate presidency ni Alan Peter Cayetano, natural, lahat ng mga posisyon ay sang-ayon sa sa kasunduan ng mayorya. At ang mayorya ngayon ay pinamumunuan pa rin ni Alan Peter Cayetano. Silang dapat pumunta sa hukuman dahil sila ang nagpapanggap na Senado.